inihong banging. Yaman? Hindi mo makapitan? Kalagpas na. Ay, makapitan ano? Bato? Every Monday po kami na mga teacher ay umaakit papunta sa school, mga 3 to 4 hours. May mga bata kaming kasama na umaakyat. Yung ibang mga bata naman galing pa sa 2 ilog at 2 bundok pa ang tatawirin bago makarating sa school. Birahay nihong banging. Magdadala rin sila ng mga gulay na kanilang mga produkto doon sa kanilang mga farm. Bahala na si teacher maghanap ng pwedeng ipansahog. Ngayong linggo lang ay meron kaming isang bata. Ang dala lang talaga nila ay isang bungkus nung gabi, ng laing, walang dalang bigas. Eh syempre si teacher ay maawain, si teacher na ang mag-shoulder. Sa ngayon kasi ay kasama namin silang natutulog sa classroom at ang higaan lang nila ay banig at plastic mat. Malamig din kasi ang semento kung ganun. Pag panahon ng tag-ulan na walang masagap si solar ay wala talagang kuryente buong isang araw o kung halimbawa may bagyo man, buong isang linggong walang kuryente doon sa taas. Kaya nagsisindi na lang din kami ng mga bata ng kandila para kahit papaano ay may magsisilbing liwanag kapag kami ay kakain na ng aming mga hapunan. Yung mga ate at kuya nila na nasa grade 4, grade 5, and grade 6, sila yung nagtuturo sa mga kapatid naman nila na nasa lower grade. May mga bata naman talaga kami na eager talaga na magpatuloy ng pag-aaral sa junior high school hanggang senior at kolehiyo. Ang school po ay na-establish noong 1975. Sa tagal niya, wala pang graduate sa kolehiyo. Kasi ang pinakamalapit na high school sa amin, bibiyahe pa siya ng papuntang bayan. Nakakalungkot man isipin pero ang school lang talaga namin sa elementarya ang pwede nilang pasukan. Kung halimbawa man ay mag-enroll sila sa high school, hindi talaga nila natatapos. Nagda-drop ang mga bata dahil hindi rin kinakaya ni parent ang daily expenses ng pamasahe.
para maiwasan ang araw-araw na paglalakad papunta sa eskwelahan at pabalik sa kani-kanilang kabahayan, ang halos 40 mag-aaral kasama ang kanilang 3 guro ay doon na natutulog sa layagi. Nagluluto ng mga guro ng pagkain ang mga mag-aaral. Ang mga bata naman ay nagdadala rin ng mga produkto gaya ng gulay upang kanilang makain. Sa pondo ng lokal na pamahalaan sa ilalim ng Special Education Fund ay nabibigyan ang naturang paaralan ng laptop, mga pintura at gatas para sa mga mag-aaral. Ang lokal na pamahalaan ng San Fernando ay naglaan rin ng pondo para sa nasabing eskwelahan na malagyan ng mabilis na internet connection, signal upang mas mapadali ang komunikasyon. Sa tulong ng DOST at Romblon State University, inilalayong mabigyan na rin ito ng solar-powered technology. Sa ngayon po ay kasama kami ang school na nagwo-workout na magkaroon ng solar powerhouse ang aming community dahil kami po ay wala talagang kuryente doon sa taas. Mga batang ito ay may mataas din na pangarap sa buhay at sana ay marami kami na mga guro na kagaya namin ang maging tulay para matupad ang kanilang mga pangarap at magkaroon din sila ng tsansa na umangat ang kanilang pamumuhay. Uday, kung may magpanao naman, anong imo gusto? Ano pa? Biscuit. Habon. Nga ano? Parigos. Gusto ko bigas. Ako din. Gusto ko din sutlay. Hotdog. Manamit? Hotdog. Manamit. Puspuro.